7 buwang buntis siya at kasalukuyang naglilinis ng pisara sa isang silid-aralan nang biglang tumawa ng malakas ang mayamang may-ari ng kolehiyo direkta sa harapan niya. Bibigyan kita ng 3 milyon kung masusolusyunan mo to, pangungutya niya. Wala siyang kamalay-malay na maling babae ang kanyang kinakausap. Pangatlong beses nang pinupunasan ni Valeria Andrade ang pisara ng umagang iyon, sinusubukang alisin ang matitigas na bakas ng chalk na iniwan ng mga estudyante. 7:30 pa lang ng umaga, pero 2 oras na siyang naglilinis sa mahahabang pasilyo ng Tavares University, isang kilala at mamahaling paaralan ng medisina sa São Paulo. Ang kanyang unipormeng kulay asul na may puting palamuti ay hapit na hapit sa kanyang tiyan na malapit ng manganak. Mas mahirap na ang bawat kilos pero pilit pa rin niyang kumikilos na parang wala lang. Nakaayos ng maayos ang kanyang maputing buhok na ginawang ponytail at bahagyang gumagalaw habang siya'y naglilinis. May espesyal na kahulugan para kay Valeria ang room 304. Kahit wala ni isa mang nakakaalam nito, ginagamit ang silid na iyon para sa Advanced Medical Physics. Isang asignaturang iilan lang sa mga estudyante ang talagang nakakaunawa. Kabisado niya ang bawat sulok ng silid, kung nasaan ang bawat desk, ang maliliit na bitak sa dingding, at pati ang mga mantsa sa kisame. Pero may bago siyang nakita sa pisara ng umagang iyon. Isang mahirap na equation, isinulat gamit ang chalk, puno ng komplikadong simbolo na kahit ang pinakamagagaling na estudyante ay matatakot makita. Tumigil sa pagpunas si Valeria at matamang tiningnan ang equation. Sinundan ng kanyang mga mata ang mga simbolong Griego at mga numerong tila sumasayaw sa pisara. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay na may hawak pang basahan. Pamilyar sa kanya ang equation na yon. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nandyan ka pa rin. Bumasag sa katahimikan ng matalim na tinig. Napalingon si Valeria nang mabilis, halos mawalan ng balanse. Nakatanaw sa pintuan si Profesor Eduardo Tavares. Siya'y 37 anyos, maayos ang suklay ng itim na buhok at suot ang malinis na abong suit, kapareha ng puting kurbata na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwanang sahod ni Valeria. Hindi lang basta guro si Eduardo, siya ang may-ari ng universidad, tagapagmana ng malaking kayamanan, ginawa niyang negosyo ang edukasyon, isang mamahaling makinang kumikita. Magandang umaga po, Profesor Tavares. Mahina at magalang na bati ni Valeria habang yumuko. Malapit na po akong matapos. Pumasok si Eduardo sa silid, malalakas at sinadyang mga hakbang at tiningnan si Valeria ng may matinding paghamak, isang tinging nakasanayan na niya sa nakaraang 6 na buwan. Mula nang magsimula siya sa universidad, palagi siyang tinatrato ni Eduardo na tila isa lamang siyang alikabok sa kanyang perpektong mundo. Ang bagal mo sa pinakasimpleng gawain, matalim niyang sambit habang binagsak ang kanyang attaché case sa mesa na may malakas na tunog. Mag-uumpisa ang una kong klase sa loob ng 20 minuto at amoy panglinis pa rin ang silid na ito. Pasensya na po, malapit na po akong matapos, mabilis na sagot ni Valeria, sabay punas ng mas mabilis sa pisara. Sandali lang, sabi ni Eduardo, habang kumitid ang kanyang mga mata sa napansin. Buntis ka. Muling natigilan si Valeria at namula ang kanyang pisngi. Opo, sir. 7 buwan na? 7 buwan. Mahinang kumpirma niya. Tumawa si Eduardo, tuyot at may pangungutya. At sino naman ang ama? Isa ring tagalinis? Mas masakit pa sa anumang kirot ng pagbubuntis ang salitang iyon. Dahan-dahan siyang huminga. Pilit na pinipigilan ang sarili na maapektuhan sa sinabi nito. Wala na po siya, sir. Siyempre wala na, sabay irap ni Eduardo. Mga taong ganyan hindi talaga nagtatagal. Tiningnan niya si Valeria na may halatang paghamak. Hulaan ko, hindi mo man lang natapos ang high school? Mahigpit na hinawakan ni Valeria ang basahan habang pinipigilan ng pag-iyak. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi dito, hindi sa harap niya.
Kailangan niya ang trabahong ito, sobrang kailangan. Nag-aral po ako rito, sa universidad na ito, sagot niya. Medyo nanginginig ang boses. Tumigil si Eduardo sa pag-aayos ng kanyang mga papel at tiningnan siya na parabang narinig lang niya ang pinakamalaking kalokohan. Ikaw, nag-aral dito, sa universidad ko? Opo, sir. Nakumpleto ko po ang 4 na taon sa kursong medisina. Mas malakas at mas masakit ang tawa ni Eduardo. Ngayon, kumakalampag sa loob ng silid na parang kulog. Ikaw, medisina, lalo siyang natawa. Isang tagalinis na ni hindi marunong maglinis ng pisara, nag-aral ng medisina sa universidad ko. Opo, sir. Pero kinailangan ko pong huminto sa 5 taon. Tumaas ang kilay ni Eduardo, halatang naaaliw pa rin. Hulaan ko, kaniya. Nabuntis ng kung sinong tambay at isinuko ang lahat para lang maglampaso ng sahig. Karaniwang kwento ng mahirap na babaeng nangangarap ng mataas pero nauuwi lang sa paghawak ng walis. Bawat salita'y tila suntok sa sikmura ni Valeria. Alam niyang sinasadya siya nitong pahiyain, gustong malaman kung hanggang saan siya kayang yurakan bago siya bumigay. Sir, kailangan ko na po talagang tapusin ang paglilinis, sabi niya habang muling humarap sa kanyang trabaho. Hindi pa, tugon ni Eduardo, sabay taas ng kamay para siya'y pigilan. Naiintriga na ako. Kung totoong nag-aral ka rito, dapat naiintindihan mo ang equation na yan. Itinuro niya ang komplikadong mga simbolo na nakasulat pa rin sa pisara. 2 oras yang pinagtulungang solusyonan ng mga pinakamagagaling kong estudyante kahapon. Walang nakasagot. At galing ang mga batang yon sa pinakamayayamang pamilya, may pinakamagagaling na tutor at lahat ng posibleng pribilehiyo. Muling tiningnan ni Valeria ang equation, isang problemang may kinalaman sa quantum physics na may aplikasyon sa nuclear medicine, tungkol sa antas ng radiation at kilos ng mga molecule. Mahihirapan ang karamihan. Pero siya, kaya eksperto sa paglilinis, sabi ni Eduardo, punong-puno ng panunuya. Bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano nasosolusyunan ng isang single mom na may map ang problemang hindi magets ng mga pinakamagaling na estudyante sa bansa? Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ng dumating ang ibang propesor para sa kani-kanilang klase. Dumaan si Dr. Henrique Vasconcelos, ang guro sa anatomy, at narinig ang sinabi. Ilang saglit pa, sumama na rin si Dr. Beatriz Lima mula sa Departamento ng Pisyolohiya sa lumalaking grupo sa labas ng silid. Malinaw na gustong-gusto ni Eduardo na mapahiya si Valeria sa harap ng iba. Alam niyo, malakas na sabi ni Eduardo upang marinig ng lahat, gawin nating mas kawili-wili. Kapag nasolusyonan mo ng tama ang ekwesyon na yan, bibigyan kita ng 3 milyong reais. Parang putok ng baril ang kanyang sinabi, umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. 3 milyong reais. Sapat na upang mabuo muli ang buhay ni Valeria, tapusin ang kanyang pag-aaral at tiyakin ang kinabukasan ng kanyang anak. 3 milyon? Tanong ni Dr. Henrique habang lumalapit. Eduardo, seryoso ka ba dyan? Ubod ng seryoso, sagot ni Eduardo na may nakakalokong ngiti para bang ito na ang pinakamasayang bahagi ng araw niya. Kung siya nga talaga ang matalinong dating estudyante na sinasabi niya, madali lang ito para sa kanya. Lumapit pa si Dr. Beatriz, halatang interesado. Anong klaseng equation ba yan? Tanong niya. Quantum physics na ginagamit sa nuclear medicine, paliwanag ni Eduardo. Pang-graduate level, hindi na kaya ng mga top students ko. Ramdam ni Valeria ang matinding titig ng lahat sa kanya. Masakit ang kanyang likod, pulikat na ang mga paa, at tila may malaking bato sa sinapupunan niya dahil sa bigat ng pagbubuntis. Ngayon parang isa na siyang palabas na pinapanood ng lahat. Professor, mahina niyang sabi, may iba pa po akong silid na kailangang linisin. Hindi pwede, sabat ni Eduardo na may pilyong ngiti. Ngayon gusto na ng lahat na makita ito. Beatriz, Henrique,
Huwag kayong aalis. Magbibigay daw ng leksyon sa quantum physics ang janitress natin, lalo pang dumami ang mga propesor na akit ng kaguluhan. Sa loob lang ng ilang minuto, may 6 na katao na ang nakapaligid kay Valeria, nakatitig sa kanya na parang isa siyang eksena sa entablado. Napakabigat ng sandaling iyon. Kaya, henyo, ani Eduardo na may panlilibak, tatanggapin mo ba ang pustahan o aaminin mo na lang na nagsinungaling ka tungkol sa pag-aaral mo rito? Muling tumingin si Valeria sa pisara. Ang equation ay tungkol sa tamang dosage ng radiation para sa gamutan sa cancer, may kaugnayan sa nuclear decay at kung paano tinatanggap ng katawan ang radiation. Nakagawa na siya ng buong research paper tungkol dito noon sa kanyang 3 taon bago gumuho ang lahat sa kanyang buhay. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata pero hindi dahil sa lungkot. Luha iyon ng galit, ng panggigigil at ng lahat ng pagkakataong siya'y minaliit at hindi pinansin. Hindi alam ni Eduardo kung sino ang sinusubukan niyang pahiyain. Sige, Profesor, sabi ni Valeria habang pinupunasan ng kamay sa kanyang uniforme. Tinatanggap ko ang pustahan. Biglang natahimik ang buong silid. Walang sino man ang inasahang papayag siya. Napakurap si Eduardo, halatang nabigla. Tatanggapin mo? Tanong niya, mas mahina ang tono ngayon. Opo, 3 milyong reais kung tama ang sagot ko sa equation. Tama? Mariin niyang ulit habang lumalapit sa pisara. Pero kapag nasagot ko ito, gusto kong lahat ng naririto ngayon ay saksi sa usapan natin. Nagkatinginan sina Dr. Henrique at Dr. Beatriz. Halatang hindi na sila komportable sa tinatakbo ng pangyayari. Ginawa ni Eduardo itong biro, pero ngayon wala nang nakakatawa. Sige, sagot niya, bumalik ang kayabangang tono. Pero kapag pumalpak ka, hihingi ka ng tawad sa lahat dito dahil sa pagsisinungaling mo. Dinampot ni Valeria ang bagong chalk at humarap sa pisara. Kumislap ang kanyang kulay gintong buhok sa ilalim ng fluorescent light, litaw na litaw sa kanyang asul na uniforme. Nanginginig ang kanyang kamay, pero hindi sa takot. Hindi takot ang nanginginig sa kamay ni Valeria, kundi pananabik. Yung klaseng pananabik na nararamdaman mo kapag sa wakas ay napansin ka, matapos ang mahabang panahon ng pagtatago kung sino ka talaga. Maaari ka nang magsimula kapag handa ka na, sabi ni Eduardo, nakapamaywang at may mapanirang ngiti sa labi. Huminga ng malalim si Valeria. Tiningnan niya ang mga taong palaging minamaliit siya at saka bumalik ng tingin sa pisara at nagsimulang magsulat. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat. Hawak-hawak ang chalk, marahang ipinikit ni Valeria ang kanyang mga mata. Biglang bumalik ang lahat ng alaala, mga alaala na matagal na niyang ibinaon. 3 taon na ang nakalilipas, hindi siya tagalinis sa silid na ito. Siya ang pinakamatalinong estudyante nito. Walang kaalam-alam si Eduardo na ang babaeng nasa harap niya ngayon ay siya ring dating ipinagmamalaki niya sa iba. Mag-uumpisa ka ba o magtatagal ka pa dyan? Ani Eduardo na halatang naiinip na. Nakatawid ang mga braso sa ibabaw ng kanyang mamahaling suite. Hindi pa rin niya alam kung sino ang kaharap niya. Dumilat si Valeria at muling tinitigan ang equation. Pakiramdam niya ay muling nagkita sila ng isang bagay na dati niyang minahal at nawala. Ang mga variable, ang notasyon, ang mga simbolo, hindi ito banyaga sa kanya para itong sariling wika. Professor, kalmado niyang sabi, maaari po ba akong magtanong bago ako magsimula? Sige lang, sagot ni Eduardo, halatang iniisip na nagpapaliban lang siya. Naalala niyo po ba ang isang estudyanteng ang pangalan ay Valeria Andrade? Nag-aral siya rito mula 2018 hanggang 2022. Napakunot ang noo ni Eduardo. Nagkatinginan sina Dr. Henrique at Dr. Beatriz, tila napukaw ang interes. Valeria Andrade, bulong ni Eduardo. Pamilyar ang pangalan pero hindi ko maalala kung sino. Nasa full scholarship po siya, tuloy ni Valeria habang hawak pa rin ang chalk. Ang nanay niya ay kasambahay.
Palagi siyang nasa tuktok ng klase bawat semestre sa loob ng 4 na taon. Sandali lang, sabat ni Dr. Henrique, biglang lumiwanag ang mga mata. Si Valeria Andrade, yung prodigy, yung nagsulat ng research paper tungkol sa quantum physics at nuclear medicine noong 3 taon. Tumango si Valeria ng tahimik. Napakapit sa labi si Dr. Beatrice, unti-unting napagtatanto ang lahat. Yung Valeria Andrade na yon ang pinakamagaling na estudyanteng nagkaroon tayo, bulong niya. Naglaho siya nung 5 taon, hindi na siya bumalik. Nakatitig si Eduardo kay Valeria saka sa kanyang mga kasamahan, pilit iniuugnay ang lahat ng narinig. Gusto mong sabihin ang janitress natin ay, ako nga, sabat ni Valeria. Ako si Valeria Andrade, ang parehong estudyante na minsang itinuring mong pinakamahusay sa silid na ito. Ang katahimikang sumunod ay hindi basta pagkabigla. Ito ay dalisay na paniniwalang mahirap tanggapin. Namutla ang mukha ni Eduardo para bang may nakita siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi pwede, bulong niya. Si Valeria Andrade ay dating star student, nangunguna sa klase, full scholar at may malinaw na landas patungong medisina. Hindi nagtutugma. Nagtutugma ito ng perpekto, sagot ni Valeria habang palakas ng palakas ang kanyang tinig sa bawat salita. Gusto mo bang marinig ang totoong nangyari, Professor? Dahil mukhang sabik kang malaman, mas marami pang guro ang nagtipon sa labas ng room 304 na akit ng bulong-bulungan tungkol sa kakaibang pangyayaring nagaganap sa loob. Pakiusap, sabi ni Dr. Henrique, taos-pusong interesado. Ikwento mo, Valeria, ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Valeria, inihanda ang sarili na muling harapin ang sakit na matagal na niyang ibinaon. Ang nanay kong si Rosa ay nagtrabaho bilang kasambahay sa loob ng 30 taon para mapanatili akong nakapag-aaral, panimula niya. Naglilinis siya ng mga bahay sa araw at ng mga opisina sa gabi para mabayaran ang mga review class ko para sa entrance exam. Tahimik lang si Eduardo at unti-unti nang nawawala ang dati niyang kayabangan. Nanguna ako sa entrance exam ng universidad na ito, patuloy ni Valeria. Nakuha ko ang scholarship dahil sa sarili kong kakayahan. Sa loob ng 4 na taon, ako ang nangunguna sa lahat ng asignatura, physics, chemistry, anatomy, physiology, pharmacology. Ni minsan, hindi ako bumaba sa grado na 9. Ako'y natatandaan ko siya, sabat ng isang matandang propesor na kararating lang. Si Profesor Jose, kapansin-pansin talaga si Valeria. Nakakasagot siya ng mga tanong na niyang mga resident doctors ko ay hindi kayang sagutin. Noong 3rd year ko, wika ni Valeria, naglatala ako ng research paper sa International Journal of Nuclear Medicine tungkol sa radioactive dose calculation. Kinilala ito sa buong mundo. Tumango si Dr. Beatrice, halatang nagbalik ang alaala. Nabasa ko ang artikulong yon. Para sa isang undergraduate, pambihira iyon. Inimbitahan ako ng Harvard para sumali sa isang exchange program, sabi ni Valeria, may kislap sa mga mata. Nagpakita rin ng interes ang MIT. Lahat ng pinangarap ko nasa harap ko na. Ano ang nagbago? Tanong ni Eduardo, mas mahina na ang tono. Dahan-dahang ipinatong ni Valeria ang kamay sa kanyang tiyan. Noong 4 na taon ko, nakilala ko si Miguel, aniya. Isa siyang surgical resident, 3 taon ang tanda. Matalino, may kumpiyansa, determinado. Naging kami. Muling tumahimik ang silid, pakiramdam ng lahat ay papunta na sa bahagi ng kwento na magpapaliwanag kung bakit ang isang henyo ay nauwi sa paglilinis ng mga silid-aralan. Mayaman ang pamilya ni Miguel, patuloy ni Valeria. May-ari sila ng isang pribadong klinika. May mga inaasahan sila na papakasalan niya ang isang babae na kauri nila. Nang malaman nilang isa akong iskolar at anak ng kasambahay, ginawa nila ang lahat para sirain ang relasyon namin. Naghiwalay ba kayo? Tanong ni Dr. Henrique ng mahinahon. Nalaman kong buntis ako sa simula ng 5 taon ko.
sagot ni Valeria, bahagyang nanginginig ang tinig. Pinag-uusapan na namin ni Miguel ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng pamilya pagkatapos ng graduation. Akala ko matutuwa siya. Napalunok si Eduardo, tila hinahanda na ang sarili sa susunod na maririnig. Pero nang sinabi ko sa kanya, patuloy ni Valeria, nagbago siya ng tuluyan. Sinabi niyang hindi pa siya handang maging ama. Ayon sa kanya, mas mahalaga ang karir niya at ang pagbubuntis ay problema ko na raw. Nanlalabo ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang luha. Nang tumanggi akong ipalaglag ang bata, binigyan niya ako ng pagpipilian, panatilihin ang anak o manatili sa kanya. Umalis siya sa araw ring iyon. At pinili mo ang anak mo, mahina ngunit matatag na sabi ni Dr. Selena. Pinili ko ang anak ko, mariing sagot ni Valeria. Agad niyang tinapos ang relasyon. Pagkatapos, ipinamalita niya sa lahat na pineki ko raw ang pagbubuntis para lokohin siya. Ipinakalat niyang gusto ko raw ng pera niya na ginagamit ko ang bata para makapasok sa pamilya nila. Sa bawat salitang binibitawan ni Valeria, unti-unting lumiit ang pakiramdam ni Eduardo. Sinubukan niyang pahiyain si Valeria nang hindi man lang alam ang sakit na pinagdaanan nito. Pero bakit ka umalis sa universidad? Tanong ni Professor Jose. Pwede ka namang magpatuloy kahit buntis. Pwede sana, sagot ni Valeria matatag ang tinig kung naging normal ang pagbubuntis ko. Pero nagkaroon ako ng seryosong komplikasyon, mataas na presyon, matinding pamamaga at panganib na manganak ng maaga. Inutos ng doktor na ako'y mag-bed rest ng 3 buwan. At hindi ba pinayagan ng universidad ang medical leave? Tanong ni Dr. Henrique, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bahagyang ngumiti si Valeria, mapait, may kirot. May medical leave naman, pero para lang sa mga estudyanteng kayang magbayad ng buong tuition. Ang scholarship ko may kasamang mahigpit na patakaran sa attendance. Kapag lumampas ako sa 15 araw ng sunod-sunod na pagliban, mawawala ito. Mabilis ang naging epekto ng kanyang sinabi. Nagkatinginan ang ilang mga propesor, hindi komportable, tila ginising ng realidad ng mga patakarang hindi nila masyadong pinansin noon. Sinubukan ko ang lahat, patuloy ni Valeria. Nagpasa ako ng medical report, nag-alok na kumuha ng makeup exams, humiling na mag-aral online habang nagpapagaling, pero matigas ang patakaran. Sino ang tumanggi sa kahilingan mo? Tanong ni Eduardo kahit unti-unti nang bumabalik sa kanyang alaala ang sagot. Ang administrative director nung panahong iyon, sagot ni Valeria, diretsong nakatitig sa kanya. Sinabi niyang hindi raw pwedeng baluktutin ang mga patakaran para sa mga personal na problema, lalo na kung estudyanteng galing sa mahirap. Nakaramdam ng malamig na kilabot si Eduardo. Malabo na pero naalala niya ang kasong iyon. Noon siya ang vice director at isa siya sa mga sumuporta sa striktong pagpapatupad ng kondisyon ng scholarship, walang exception. Nawala sa akin ang lahat nung 5 taon ko, sabi ni Valeria. 3 buwan na lang, gagraduate na sana ako. 16 na taon na ang nakalipas mula noon. Simula noon kahit anong trabaho, tinanggap ko hanggang sa mapunta ako rito, 3 taon na ang nakakaraan. 5 taon ng perpektong grado, pagkilalang pandaigdig, naglaho. Dahil kailangan kong mamili, tapusin ang pag-aaral o iligtas ang sarili at ang anak ko. May ilan sa mga propesor na namumugto na ang mga mata. Napakalalim ng kawalang katarungan na kanilang nasaksihan. Sinubukan kong mag-apply ng loan para mabayaran ang natitirang tuition, patuloy ni Valeria. Pero wala akong permanenteng trabaho, wala ring gwarantor, walang bangkong tumulong. Ipinagbili ng nanay ko ang lahat ng meron siya pero hindi pa rin sapat. Pagkatapos, tanong ni Dr. Beatriz, mahinahon, halatang apektado. Pagkatapos ay ipinanganak si Isabela, sagot ni Valeria, lumambot ang tinig habang muling ipinatong ang kamay sa tiyan. Ipinanganak siya noong 2000, 22 ang edad ko noon. Ngayon 15 anyos na siya, nasa 3 taon ng high school.
Napakatalino niya tulad ko noon. Siya ang ipinagmamalaki ko, ang dahilan ko sa lahat. Pero ang magpalaki ng anak mag-isa na walang natapos at walang financial stability, napakahirap niyan. Kaya ka naglilinis ng mga silid, mahina ang sabi ni Dr. Henrique. Kaya ako isang janitress, kumpirmasyon ni Valeria. Dito mismo sa universidad na minsang kinangungan ko, nililinis ko ang parehong mga silid na dati pinapalakpakan ako. Pinapanood ko ang ibang estudyante habang tinatahak ang landas na nawala sa akin. Nanatiling nakatayo si Eduardo, tulala. Sa loob ng 6 na buwan, minamaliit niya si Valeria. Tinatawanan, hindi pinapansin ang pagiging tao niya. Hindi alam na isa pala siya sa pinakamahuhusay na estudyanteng dumaan sa eskwelahan niya. Valeria, mahina niyang sambit, hindi ko alam. Hindi mo alam, sagot ni Valeria, banayad ngunit matatag, dahil ni minsan hindi mo piniling alamin. Para sa iyo, isa lang akong babaeng nakauniforme, walang halaga, walang pinanggalingan. Pero buntis ka na naman, sabat ni Professor Jose, sinusubukang buuin ang buong kwento. Sino ang ama? Wala namang mahalaga, sagot ni Valeria nang walang pag-aalinlangan. Nakilala ko ang isang taong akala ko'y iba. Sinabi niyang mahal niya ako. Pero nang sabihin kong buntis ako, bigla rin siyang nawala. Mukhang may talento ako sa pagpili ng mga lalaking umaatras kapag mas kailangan ko sila. Napakabigat ng katahimikang sumunod, parang sumisikip ang hangin. Ngayon, naintindihan na ng lahat. Hindi tinanggap ni Valeria ang hamon dahil lang sa pera. Hindi rin ito tungkol sa pagmamataas, ito'y tungkol sa patunay para sa kanila at higit sa lahat para sa sarili niya na matalas pa rin ang kanyang isipan, buo pa rin ang kanyang halaga, na kahit ano pa ang nawala sa kanya sa buhay, hindi nito nabura kung sino talaga siya. Kung ganon, sabi ni Valeria habang humarap muli sa pisara, ngayong narinig niyo na ang kwento ko, paano kung solusyonan ko na ang equation na ito? Nakatitig lang sa kanya si Eduardo, puno ng emosyon ang mga mata, paggalang, pagka-guilty at isa pa, takot. Takot na magtagumpay si Valeria at mapatunayan na ang taong kanyang inalipusta ay isang tunay na henyo. Pero may isa pang takot na bumabalot sa isip ni Eduardo, ang posibilidad na mabigo si Valeria. Dahil kung mangyari iyon, mas lalong mapapatunayang kaya talagang durugin ng sistema ang isang pambihirang isipan. Valeria, maingat na tanong ni Eduardo, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Matiim ang tingin niya sa mga mata nito, matapang, hindi na tinag. Professor, 3 taon na akong naglalakad sa universidad na ito na parang hindi ako umiiral. Parang wala akong halaga. Parang wala akong isipan. Walang nakaraan, walang saysay. Ngayon, oras na para ipakita kung sino talaga ako. Hindi na siya naghintay pa. Humarap siya sa pisara at nagsimulang magsulat. Bawat simbolo na kanyang inilagay ay tila sagot sa bawat pangiinsulto, bawat tinging may awa, bawat maling pag-aakala tungkol sa kanya. Nakatayo si Valeria ng matikas, ganap na nagbago. Hindi na siya mukhang tahimik na tagalinis na nakaasul na uniforme. Ngayon, isa siyang siyentipikong muling inaangkin ang kanyang lugar, isang isipan na muling pinalaya. Sumayaw ang ilaw mula sa kisame sa kanyang ginintuang buhok na naka-ponytail habang kalmado at buo ang focus ng kanyang mga mata sa equation. Quantum physics na ginagamit sa nuclear medicine, bulong niya halos para sa sarili. Kinakalkula ang radioactive dose, isinasaalang-alang ang molecular decay at kung paano kumikilos ang radiation sa loob ng mga tissue. Nakaramdam ng malamig na sensasyon sa likod si Eduardo. Ang kumpiyansa ni Valeria, ang linaw ng kanyang paliwanag, ang ginhawang taglay niya sa mismong paksa, lahat ng ito'y malinaw na nagpapatunay kung gaano niya ito mali noon. Valeria, sabat ni Dr. Henrique, mahinahon, sigurado ka ba talaga kapag tama ang sagot mo, maaalala ng lahat ang sandaling ito magpakailanman? Pero kung magkamali ka,
Kung mabigo ako, sabat ni Valeria habang hawak ang chalk, tatanggapin ko ang tawag na buntis na tagalinis na nagsinungaling. Pero kung magtagumpay ako, gusto kong dalhin ng bawat isa sa silid na ito ang alaala ng sandaling ito habang sila'y nabubuhay. Ramdam ang bigat sa hangin, dumami pa ang mga propesor, hinihigop ng mga bulong-bulungan na kumalat sa mga pasilyo. Kasama na ngayon ni Dr. Jose, sina Dr. Renato mula sa surgery at si Dr. Adriana Campos mula sa pediatrics, lahat ng matay na katuon kay Valeria. 3 milyong reais, muling sabi ni Eduardo, pilit pinapanatiling matatag ang boses. Yan ang nakataya. Hindi, sagot ni Valeria, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi pera ang nakataya rito. Ang pinaglalaban dito ay ang makita kami, ang respeto, ang pagpapatunay na ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa uniforme o sa laki ng kinikita. Muli siyang humarap sa pisara at nagsimula ng magsulat. Malinis at sistematiko ang kanyang mga unang hakbang. Tinukoy niya ang mga variable, inilatag ang mga constant at pinaghiwa-hiwalay ang formula gamit ang perpektong lohika. Pati ang mga pinakabeteranong propesor ay napahanga at napatahimik. Alam na alam niya ang ginagawa niya, mahinang bulong ni Dr. Beatriz kay Dr. Henrique. Nagpatuloy si Valeria, walang patid ang daloy ng kanyang pagsusulat. Hindi siya nagmamadali, bawat kilos ay may layunin. Para bang muli niyang binabalikan ang isang bagay na matagal na niyang alam. At totoo nga, ilang oras ang ginugol niya sa pag-aaral ng mga problemang tulad nito noong siya'y estudyante pa. Cesium-137 decay, sabi niya ng malakas. Half-life 30.17 taon, beta emission energy 0.662 mega-electron volts. Napalaki ang mga mata ni Eduardo. Hindi lang basta niya sinusolusyunan ng equation, ipinapaliwanag niya ito, inuunawa, kinokontrol. Hindi lang pagmememorya, ito'y tunay na pag-unawa. Ang absorption rate ng mga tissue ay nakadepende sa density, patuloy ni Valeria. Bone tissue, 1.9 nanoseconds cubed. Fat tissue, 0.95 cubic meters. Muscle tissue, 1.06 grams per cubic meter. Tahimik ang buong silid, punong-puno ng paghanga. Inaalaala niya ang eksaktong datos mula sa isip, mga detalyeng kailangang i-google pa ng karamihang propesyonal. Hindi totoo to, bulong ng isang batang propesor na nakatayo malapit sa pinto. Siguro may binabasa lang siya. Wala, mahinang sagot ni Professor Jose. Ganyan na talaga si Valeria noon. Hindi niya kailangang gumamit ng notes. Yan ang dahilan kung bakit siya pambihira. Habang isinusulat ni Valeria ang susunod na bahagi ng kalkulasyon, tila umiikot ang mundo ni Eduardo sa mga damdaming hindi niya matakasan. Paghanga sa talinong ipinapakita, pagkakasala sa kung paano niya ito trinato. At takot sa magiging kahulugan kapag nalaman ng publiko ang buong kwento. Professor Tavares, sabi ni Dr. Adriana Campos habang lumalapit sa kanya. Makitid ang tingin. Sinabi mo ba talaga na bibigyan mo siya ng 3 milyon kapag nasolusyonan niya ito? Oo, aminado ni Eduardo. Mas mahina ang boses kaysa sa inaasahan niya. Sa harap ng lahat, at kung talaga niyang masolusyonan ito? Napatingin siya kay Valeria na hindi pa rin tumitigil sa pagsusulat. Tuloy-tuloy, walang bahid ng alinlangan. Kung ganon, kailangan kong bayaran siya. At kailangan kong amining ito ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Narating na ni Valeria ang ikalawang bahagi ng equation, ang pinakamaselang seksyon na may kasamang komplikadong integral. Dito madalas natitigilan ang mga estudyanteng pinakamagaling na. Pero hindi si Valeria. Sumabak siya sa mga kalkulasyon na parang sanay na sanay. Eksakto ang bawat kilos, puno ng kumpiyansa, halos parang likas na sa kanya. Exponential absorption integral, sambit niya habang tuloy-tuloy na nagsusulat. Isinasaalang-alang ang logarithmic attenuation ng radiation habang gumagalaw ito sa loob ng tissue.
Diyos ko, bulong ni Dr. Renato. Sinusolusyonan niya yan na parang simpleng algebra lang sa high school. Ni hindi alintana ni Valeria ang kanyang malaking tiyan, abot niya ang matataas na bahagi ng pisara ng may likas na biyaya at marahan siyang yumuko para makapagsulat sa ibaba. Kumikilos ng may nakakagulat na liksi. Parang nawala ang bigat ng kanyang pagbubuntis habang siya'y nasa sarili niyang mundo. Absorb those in gray, patuloy niya. Kinonvert sa sievert, isinasaalang-alang ang biological weight ng bawat uri ng tissue. Habang pinapanood siya ni Eduardo, lalo siyang natulala. Hindi lang basta niya sinusolusyunan ng problema. Ipinapakita niya ang antas ng kaalaman na mas mataas pa sa kahit sinong top student ni Eduardo. Gaano pa katagal? May pabulong na tanong mula sa hallway. Malapit na siya, sagot ni Dr. Henrique. Kapag natapos niya ang huling integral na ito, tapos na. Napakakapal ng tensyon sa silid. Ramdam ni Valeria ang bawat titig, bawat hiningang pigil sa pananabik. Pero ni isa sa mga ito ay hindi siya pinanghinaan. Bagkus, naging lakas pa niya. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ramdam niyang buo siya ulit. Ginagawa ang bagay na isinilang siyang gawin. Final result, aniya, isinulat ang sagot sa malinaw at matatag na sulat kamay. Recommended therapeutic dose, 2.7 gray para sa tumor na may 15% safety margin para sa kalapit na tissues. Tahimik, lumayo si Valeria sa pisara, ipinagpag ang mga kamay sa kanyang uniforme at hinarap si Eduardo. Ayan na po, Professor. Nasolusyonan na ang equation. Si Dr. Henrique ang unang lumapit sa pisara. Maingat niyang sinuri ang bawat hakbang, tinignan ang mga numero, kinumpirma ang lohika. Makalipas ang ilang minuto, humarap siya sa lahat, gulat na gulat. Tama, sabi niya, puno ng emosyon ng boses. Hindi lang basta tama, perpekto. Bawat value, bawat conversion, bawat assumption, sakto lahat. Lumapit din si Professor Jose, isa-isang binasa at pinag-aralan ang ginawa ni Valeria. Valeria, napakagaling nito. Hindi mo lang tinapos ang equation, ipinakita mo ang lalim ng pag-unawa sa physics na niyang maraming profesional ay hindi naaabot. Teka, ang oras? Tanong ni Dr. Beatriz na patingin sa orasan. 18 minuto. Sagot ni Dr. Renato, hindi makapaniwala. Nasolusyonan niya ang problemang hindi kayanin ng ating top students sa loob ng 2 oras. Sa wala pang 20 minuto, nanatiling parang estatwa si Eduardo. Naglalakbay ang kanyang tingin kay Valeria, sa pisara at sa mga mukhang nanonood sa paligid. Ang babaeng ilang buwan na niyang minamaliit, hindi pinapansin at tinatrato na parang wala, ay ngayoy mas maliwanag pa kaysa sa kanilang lahat. Lumapit si Valeria sa kanya, mahinahon, buo ang dignidad. Professor Tavares, mahinahong sabi niya, palagay ko po may kasunduan tayo. Mahinang tinig, ngunit ang bigat nito'y pumuno sa buong silid. Hindi na siya mukhang babaeng umiilag o umiiral sa anino. Hindi na siya humihiling ng respeto, inaangkin na niya ito, malinaw, tiyak at nararapat. 3 milyong reais, sambit ni Eduardo sa sarili, tila sinisikap pang tanggapin ang katotohanan. Tama, tugon ni Valeria, malinaw at matatag ang tinig. Yan ang halagang ipinangako mo sa harap ng lahat ng narito. Umaasa akong isa kang taong tumutupad sa sariling salita. Lumapit si Dr. Adriana Campos, nakatitig kay Eduardo. Talaga bang babayaran mo? Hindi maliit na halaga yan. Totoo, sagot ni Eduardo, pero mas maliit pa rin kaysa sa tunay na halaga ng isipan niya. Tumingin siya kay Valeria, ang mukha niya'y pinaghalong kababaang loob, pagsisisi at taos-pusong paghanga. Valeria, tinuruan mo ako ng pinakamahalagang aral sa buong buhay ko. Anong aral, Professor? Tanong ni Valeria kalmado. Na ang tunay na talino ay hindi nakasuot ng titulo o uniforme. Na ang katalinuhan ay walang pakialam sa estado sa buhay o trabahong hawak. At sa loob ng 6 na buwan, hindi ko nire-respeto ang pinakamatalinong taong kailan may dumaan sa universidad na ito. Bahagyang tumango si Valeria.
Walang yabang sa kanyang mga mata, tanging panatag na tiwala. Hindi siya dumating para sa palakpakan, dumating siya upang makita ang katotohanan. Yung 3 milyon, sabi niya, kailan ko aasahan ang transfer? Ngayon, sagot ni Eduardo, walang pag-aatubili. Gagawin ko ang transfer ngayon din sa harap ng lahat. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Pero hindi pa tapos si Valeria. Ang equation ay unang hakbang lamang. Ngayon, handa na siyang hingin ang higit pa sa pera, pananagutan. Professor, aniya, mas matigas na ang tono kaysa dati. Bukod sa pera, may iba pa tayong kailangang pag-usapan. Nanuyo ang lalamunan ni Eduardo. Ramdam niyang may unos na paparating sa likod ng mahinahong pananalita ni Valeria. Iba pa? Ulit niya, nanginginig ang boses. Oo, tugon ni Valeria habang inayos ang uniforme sa ibabaw ng kanyang bilugang tiyan. Pero una sa lahat, gusto ko ng pampublikong kumpirmasyon mula sa bawat propesor na narito. Na tama ang solusyon sa equation, wala ni isang duda. Si Dr. Henrique na nasa tabi pa rin ng Pisara humarap sa lahat. Buwang tiwala ako na ang solusyon niya ay hindi lang tama. Ito'y kahanga-hanga. Inatake niya ang problema gamit ang antas ng sopistikasyon na bihira nating makita. Hindi lang tama ang pamamaraan niya, elegante pa. Elegante? Tanong ni Professor Jose, taas kilay. Ginamit niya ang Laplace transform para sa exponential absorption integral. Paliwanag ni Dr. Henrique, itinuro ang bahagi ng Pisara. Ang teknik na yon ay hindi tinuturo hanggang postgraduate studies. Ako mismo, natutunan ko lang yon habang ginagawa ko na ang PhD ko. Lumapit si Dr. Beatrice upang suriin ang isa pang bahagi. At dito, Anya, gumamit siya ng 5th order Taylor approximation para i-model ang tissue attenuation. Napaka-advanced ng approach na ito, karaniwang ginagamit lang sa mga espesyal na research sa medical physics. Nang hina ang pakiramdam ni Eduardo, hindi lang basta sinolusyunan ni Valeria ang mahirap na problema, ipinakita niyang mas mataas ang kanyang antas ng kaalaman kaysa sa sino man sa mga estudyanteng naturuan niya. Valeria, tanong ni Dr. Renato, halatang gulat na gulat. Saan mo natutunan lahat ng ito? Hindi ko maalala na tinuro sa undergraduate curriculum natin ang mga teknik na yan. Ako mismo ang nagturo sa sarili ko, sabi ni Valeria, payak ang tono. Noong ako'y estudyante pa, binasa ko ang lahat ng makikita ko tungkol sa medical physics. Mga aklat para sa postgraduate, disertasyong doktoral at mga artikulo mula sa international peer-reviewed journals. Natuto ka ng lahat ng iyon mag-isa? Tanong ni Dr. Adriana Campos, hindi makapaniwala. Ang nanay ko ay nagtatrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para lang mapag-aral ako. Hindi ko pwedeng sayangin ang pagkakataong ibinigay niya. Kaya nag-aaral ako tuwing bakasyon, tuwing weekend, hanggang 10 oras ng gabi. Ang quantum physics ay hindi na lang basta asignatura, naging layunin ko na ito sa buhay. Tumahimik ang buong silid. Lahat ay tila naisip si Batang Valeria, nagbabasa ng mahihirap na materyales mag-isa, hinihikayat ng mga sakripisyong ginawa ng isang inang ibinigay ang lahat. Ilan ang naipublish mong papers habang estudyante ka pa? Mahina ang tanong ni Professor Jose. 7, agad sagot ni Valeria. 3 sa mga pambansang journal, 4 sa mga international publication. Ang pinakaginagamit ay na-refer na ng 800 at 47 beses sa ibang akademikong akda. Napakapit si Eduardo sa gilid ng mesa. Ang pagkakaroon ng 7 published papers habang undergraduate ay halos imposibleng mangyari. Karamihan sa mga estudyante ay hindi nakakagawa ng isa. At lahat ng ito, naisulat mo habang nag-aaral ka rito? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Lahat, kumpirmadong sagot ni Valeria. Ginamit ko ang mga laboratorio ng universidad na ito. Nagtulungan ako sa mga propesor ng paaralang ito. At bawat papel na naisumite ko, dala ang pangalan ng Tavares University sa pabalat. Bumigat ang hangin sa silid, tila may unos na paparating. Dinala ni Valeria ang pagkilala sa buong mundo para sa isang institusyong kalaunan ay ginawang tagalinis lang siya.
Profesor Tavares, wika ni Dr. Henrique habang humarap kay Eduardo, halatang gulat ang boses. Nauunawaan niyo ba ang ibig sabihin nito? Mas marami pang naidulot na karangalan si Valeria sa universidad na ito kaysa sino mang estudyante sa kasaysayan nito. Ngayon ko lang lubos na nauunawaan, bulong ni Eduardo. Mababa ang boses, puno ng hiya. Lumapit si Valeria sa mesa kung saan nakatayo si Eduardo, halatang natigilan ito. Profesor, wika niya kalmado, ngunit matalim ang tinig. Maaari ba akong magtanong ng personal? Siyempre, naalala mo ba kung kasali ka sa desisyon na binawi ang aking scholarship? Parang kulog ang dating ng tanong. Mabilis na bumalik ang alaala ni Eduardo. Naalala niya bahagya ang isang pagpupulong tungkol sa isang buntis na scholar na humihiling ng medical leave. Naalala ko, may ganong pagpupulong. Dahan-dahang sagot niya. Sa pagpupulong na iyon, patuloy ni Valeria, matatag ang boses. Nagsumait ako ng liham na nagpapaliwanag ng kondisyon ko. Sinabi ko na mataas ang blood pressure ko, matindi ang pamamaga at mataas ang posibilidad ng maagang panganganak. Humingi ako ng 3 buwang medical leave at karapatang makabalik pagkatapos manganak. At ano ang naging desisyon ng universidad? Tanong ni Dr. Beatriz, halatang natatakot sa isasagot. Ang tugon, banggit ni Valeria, inulit ang mga salita, ay hindi raw pwedeng gumawa ng espesyal na kaso para sa mga personal na problema ng mahihirap na estudyante. Sinabi nilang kung aaprubahan ang leave ko, baka gayahin ng iba at samantalahin ito. Isang alon ng pagkailang ang dumaan sa buong silid. Ang polisiya ay may halimuyak ng institusyonal na diskriminasyon, malamig, matigas at hindi makatao. Sino mismo ang nagsabi niyan? Tanong ni Profesor Jose habang lumalalim ang kanyang kunot noo. Ang Vice Director noon, sagot ni Valeria habang diretsyong tumingin kay Eduardo. Ikaw, Profesor Tavares. Muling natahimik ang silid. Pakiramdam ni Eduardo ay parang bumuka ang sahig sa ilalim niya. Ako, Valeria, pautal niyang sambit. Hindi ko alam na ikaw pala ang estudyanteng yun. Hindi mo alam, sagot ni Valeria, mahinahon pero mabigat ang tono, dahil hindi mo inalam. Para sa'yo, isa lang akong abala sa mesa mo. Isa na namang mahirap na estudyanteng may problema na hindi pasok sa sistema mo. Lumapit si Dr. Adriana Campos kay Eduardo, matalim ang boses. Ikaw mismo ang nagsabi niyan na ang personal na problema ng mahihirap na estudyante ay walang halaga. Hindi makasagot si Eduardo, ninanakaw ng bigat ng kahihiyan ang kanyang hininga. Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironiko? Sabi ni Valeria, matatag ang tinig. 3 buwan matapos akong mawalan ng scholarship, nakatanggap ako ng liham mula sa Harvard. Inalok nila ako ng full scholarship para sa kanilang direct PhD program. Harvard? Bulalas ni Dr. Henrique. Inalok ka nila ng PhD position kahit undergraduate ka pa lang? May kasamang $5,000 buwanang research stipend, kumpirma ni Valeria. Pero hindi ko ito natanggap. 8 buwan na akong buntis noon. Wala akong pera para sa plane ticket. Wala akong kakayahang tustusan ang unang mga buwan ng paninirahan sa ibang bansa. Mukhang wasak si Eduardo. Ibig sabihin dahil sa desisyong iyon, dahan-dahan niyang sabi, kinailangan mong tanggihan ng Harvard. Hindi lang Harvard ang tinanggihan ko, sagot ni Valeria. Tinanggihan ko ang MIT, tinanggihan ko ang Oxford, tinanggihan ko ang isang postdoctoral fellowship sa Switzerland, dagdag ni Valeria. Hindi natitinag ang boses. Lahat dahil sa isang desisyon ng administrasyon ng universidad na ito na winasak ang kinabukasan ko sa akademya. Tahimik ang silid. Walang gumalaw sa mga propesor, lahat ay tila nabigla. Ang katotohanan ng isa sa pinakamatalino sanang isip sa agham ng bansa ay nawala dahil sa sobrang higpit ng mga patakaran ay nakapanlulumo. Valeria, mahinahong tanong ni Dr. Renato, sumagot ka ba sa Harvard? Ipinaliwanag mo ba ang nangyari?
Oo, sagot niya habang tumango. Ipinaliwanag kong binawi ang scholarship ko dahil sa komplikasyon ng pagbubuntis at wala akong kakayahang lumipad papuntang US. Naging maunawain ba sila? Sobra, tugon ni Valeria. At pinanatili ba nila ang alok? Tanong ni Professor Jose, may bahid ng pag-asa sa boses. Hinintay nila ako ng 6 na buwan, mahina ang sagot ni Valeria. Pagkalipas noon, kailangan na nilang ibigay ang pwesto sa iba. Bumagsak si Eduardo sa isang upuan, hindi na kayang manatiling nakatayo sa bigat ng kanyang naririnig. Hindi lang kinabukasan ng isang estudyante ang nasira niya. Ibinabaon niya sa burokrasya at pagkiling ang isang isip na maaaring magbago ng mundo. Valeria, mahinang wika niya, maaari ko bang makita ang isang bagay? Hindi nagsalita si Valeria. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang lumang telepono na may basag na screen. Matapos ang ilang pindot, binuksan niya ang isang pahina. Google Scholar, maikli niyang sabi. Tinutuntun nito kung ilang beses ginagamit o binabanggit ang isang research paper sa ibang pag-aaral. Inabot niya ang telepono sa kanya. Matingnan mo, napuwing si Eduardo sa screen. Agad na lumaki ang kanyang mga mata. Ang bilang ng citations ay nakakagulat. 1,247 mga sipi. Bulong niya. Naging global reference ang paper na yon, paliwanag ni Valeria. Ginagamit ito sa pediatric oncology sa buong mundo. Tinutulungan nitong kalkulahin ang ligtas na dosage ng radiation para sa paggamot ng tumor sa mga bata. Kinuha ni Dr. Henrique ang telepono, dahan-dahang nag-scroll. Valeria, bulong niya, labis na nabigla, literal kang nagligtas ng buhay ng mga bata at nagawa mo ito habang estudyante ka pa. Tama, sagot ni Valeria. Ngayon isipin mo kung ano pa sana ang nagawa ko kung may access ako sa mga laboratorio ng Harvard o suporta ng MIT. Lalong lumubog si Eduardo sa kahihiyan. Hindi lang siya nagpaliban ng isang karera, pinatay niya ang posibilidad ng mga tuklas na maaaring hindi na bumalik. Tinanggihan niya ang pagkakataon na mapakinabangan ng napakaraming pasyente ang mga inobasyon na sana'y nagawa ni Valeria. May iba ka pa bang naisulat na papers? Tanong ni Dr. Beatrice. Marami, tugon ni Valeria. Isa tungkol sa radiotherapy para sa brain tumors, isa tungkol sa radiation safety tuwing pediatric procedures, isa pa tungkol sa mga bagong radiopharmaceuticals para sa maagang pagdetect. Lahat ng yan na isulat mo habang undergraduate ka pa lang? Tanong ni Professor Jose, hindi pa rin makapaniwala. Lahat, kumpirma ni Valeria. 4 na taon na kong nagtrabaho sa medical physics lab. Karamihan ng gabi, nagpupuyat ako roon, nag-aaral, gumagawa ng simulations, sumusulat. Lagi nang sinasabi ni Professor Andrade na babaguhin mo ang larangan ng nuclear medicine, bulong ni Dr. Henrique. Muling bumigat ang pakiramdam ni Eduardo nang marinig ang pangalan ni Andrade, isang haligi sa larangan na bihirang magbigay ng papuri. Kung naniwala si Professor Andrade sa potensyal ni Valeria, ibig sabihin ay kakaiba talaga siya. Valeria, mahinang wika ni Eduardo habang tumatayo, kailangan kitang hingan ng tawad. Tawad, ulit ni Valeria, hindi inaalis ang titig sa kanya. Sa pagsira ko sa karera mo, sa pagtrato sa iyo na parang wala kang halaga, sa pagiging bulag ko sa katalinuhang nasa harap ko na pala. Matagal siyang tinitigan ni Valeria. Pagkatapos ay sumagot siya, matatag at malinaw ang boses. Mahalaga ang paghingi mo ng tawad, Profesor, pero ang mga sorry ay hindi nagbabayad ng bills. Hindi nito binubura ang 3 taon ng kahihiyan. At hindi nito maibabalik ang Harvard o MIT o ang buhay na sana ay meron ako. Lunok ng malalim si Eduardo. Kung ganon, ano ang gusto mo? Tanong niya, halos hindi mailabas ang tinig, takot sa maaaring sagot. Ngumiti si Valeria sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magsalita. Ngunit hindi ito ngiti ng tuwa. Ito'y matalim, malamig at puno ng kahulugan. Gusto ko ng hustisya, Profesor, mahinang sabi niya, at makakamtan ko yun.
Hustisya, ulit ni Eduardo, pilit inaayos ang kanyang sarili kahit ramdam niyang unti-unti siyang nilalamon ng bigat. Ano bang ibig mong sabihin doon, Valeria? Dahan-dahang lumapit si Valeria sa bintana. Pinanood ang unibersidad sa ibaba. Mga estudyanteng naglalakad, nagtatawanan, nag-aaral. Hindi alam na may unos na papalapit. Ilang hakbang lang mula sa kanila. Hinaplos ng sikat ng araw ang maputla niyang buhok, pinakislap ito. Ngunit nang humarap siyang muli sa silid, matigas na ang kanyang tingin, puno ng layunin. Profesor Tavares, panimula niya, sa nakaraang 3 taon ko sa trabaho rito, marami akong narinig. Mga usapang hindi niyo pinag-isipang mabuti kasi akala niyo ang janitor ay walang pakialam, walang naiintindihan o hindi nakikinig. Kumunot ang noo ni Dr. Henrique. Anong klaseng mga usapan? Tanong niya. Usapan tungkol sa pandarayang akademiko, palakasan, tungkol sa ilang estudyanteng laging mula sa makapangyarihang pamilya na binibigyan ng espesyal na pabor. Nag-iba ang timpla ng buong silid. Ang katahimikan ay hindi na paggalang, ito'y naging pagtatanggol. Nagkatinginan ng ilan, may mga matang kumurap, may mga nanliit. Valeria, maingat na sambit ni Dr. Beatriz, banayad ang boses. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala akong gustong ipahiwatig, sagot ni Valeria habang lumalapit. Nagsasabi lang ako ng totoo. May mga estudyanteng pumasa kahit kailan hindi umattend ng klase. May mga paper na isinulat ng iba pero ipinasa sa ilalim ng pangalan nila. At may mga donasyong sobrang suwabe ang timing, eksakto bago ang mga importanteng pag-apruba. Nawala ang kulay sa mukha ni Eduardo. Hindi mo kayang patunayan yan, sabi niya parang hindi makapaniwala. Bahagyang tumagilid si Valeria, kumipot ang mga mata. Sigurado ka? Sagot niya. May isang detalye kayong lahat na nakalimutang isipin tungkol sa mga janitor. Ano yon? Mahinang tanong ni Profesor Jose, tila naghahanda sa sasabihin. Hindi kami nakikita, sagot ni Valeria. Nag-uusap kayo sa harap namin na parabang wala kami. Pero nasa bawat hallway kami, bawat opisina, bawat silid. Bumigat ang hangin sa paligid na parabang may nabaling bagay na hindi na maaayos kailanman. Nililinis ko ang mga opisina ng administrasyon, patuloy ni Valeria. Nililinis ko ang mesa ng direktor. Nag-aayos ako pagkatapos ng mga confidential meetings ninyo at taliwas sa iniisip ninyo. Naiintindihan ko ang bawat salita dahil may background ako sa medisina at akademya. Nanuyo ang lalamunan ni Dr. Renato. Ano bang ibig mong sabihin eksakto? Inilabas ni Valeria mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang maliit, luma, ngunit matibay na digital recorder. Simple lang ito, madaling hindi mapansin, ngunit makapangyarihan. Ang ibig kong sabihin na i-record ko ang lahat. Agad ang naging reaksyon. Napaatras si Eduardo na parang nasuntok. Napakataas ng kamay ni Dr. Beatriz sa bibig, gulat na gulat. Umatras si Dr. Henrique para bang may apoy sa harapan niya. Nagre-record ka ng pribadong usapan. Sigaw ni Eduardo, tumataas ang boses, depensibo. Nagre-record ako ng mga pag-uusap habang ginagawa ko ang trabaho ko, sagot ni Valeria. Mga pag-uusap na nagpapakita ng mga gawaing lumalabag sa bawat patakaran ng etika sa akademya at sa mga batas pang-edukasyon ng bansa. Illegal yan, sigaw ni Eduardo. Hindi, Profesor, matatag ang boses ni Valeria, walang kahit anong pag-aatubili. Ang iligal ay ang ginagawa ninyo. Ako nagdokumento lang. Pagkatapos ay pinindot niya ang play. Bumalot sa silid ang boses mismo ni Eduardo, malinaw at walang duda. Pumalpak na naman sa anatomy si Deputy Carvalho's son, 3 beses na, pero nag-donate ang pamilya nila ng 2 milyon para sa bagong lab. Siguro pwede nating pag-isipan ulit ang grado niya. Sumunod ang boses ng dating direktor ng administrasyon. Walang problema. Kakausapin ko ang profesor na humahawak. Ang 2 milyon kayang bumili ng maraming pag-isipan ulit.
Nanlumo si Eduardo. Halos gumuho ang tuhod niya. Tinitigan niya si Valeria, hindi makapaniwala at halos hindi makabuo ng salita. Saan mo nakuha yan? Bulong ni Eduardo. Habang nililinis ko ang opisina ng direktor isang Biyernes ng gabi, sagot ni Valeria, malamig at kontrolado ang tono. Umiinom ka noon at inakala mong wala ng tao sa paligid. Pindot muli. Ngayon ang boses ni Dr. Beatriz ang pumuno sa silid. Yung anak ni businessman Souza, malinaw na kinopya lang ang paper na pinasa. Pero bumili ang tatay niya ng 10 bagong makina para sa departamento natin. Maghahanap tayo ng paraan para maaprubahan yon. Namula ng husto ang mukha ni Dr. Beatriz. Valeria, labas sa konteksto ang recording na yan. Talaga ba? Tugon ni Valeria sabay pindot ulit. Ang sumunod na linya mas mabigat pa. Mas malakas ang pera kaysa kakayahan sa universidad na ito. Ganun na talaga simulat sa pool. Bumagsak ang bigat ng kahihiyan sa buong silid. Walang naglakas loob tumingin sa mata ng iba. Sinubukang iligtas ni Professor Jose ang kaunting dignidad na natitira. Valeria, siguro mga iilang kaso lang yan. Iilang kaso? Ulit ni Valeria, may mapait na tawa. May 47 recording ako, Profesor. 47 magkakaibang kaso ng katiwalian sa akademya. 47? Ulit ni Dr. Henrique, gulat na gulat. 47 estudyanteng bumili ng graduation nila. Wika ni Valeria habang lumalapit sa pisarang may nakasulat pa ring equation na siya ang gumawa. Habang ako, na may perpektong grado at international publications, ay pinatalsik dahil nagkasakit ako sa gitna ng komplikadong pagbubuntis. Itinuro niya ang pisara. Alam niyo kung ano ang tunay na ironiko. Habang nililinis ko ang mga silid-aralan na to, ang mga taong walang talento ay bumibili ng mga diplomang ninakaw mula sa akin. Nanginginig ang boses ni Eduardo. Anong balak mong gawin sa mga recording na yan? Depende, sagot ni Valeria, sa kung gaano kayo kahandang itama ang mali. Anong klaseng pagtutuwid ang hinihingi mo? Lumapit si Valeria sa gitna ng silid. Ang buong lugar ay tila naging isang korte at hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Una, panimula niya, gusto ko ng diploma ko. Opisyal na pagkilala mula sa universidad na ito na natapos ko ang mga rekisito para sa medical degree ko. Pero hindi mo natapos ang 5 taon mo, sabat ni Dr. Renato. Hindi ko natapos kasi kayo mismo ang tumanggi sa akin ng pagkakataon, matatag na sagot ni Valeria. At ang dahilan ay diskriminasyon. Karapat-dapat akong tumanggap ng hustisya, muling lumunok ng malalim si Eduardo. At pangalawa, wika ni Valeria, gusto ko ng posisyon bilang guro rito, hindi bilang janitor, bilang propesor. Magsasalita ang academic record ko para sa akin. Gusto ko ng pwesto sa larangan ng medical physics, nagkatinginan ng mga propesor. Matapang ang hinihingi niya, ngunit mahirap kontrahin. At pangatlo, patuloy ni Valeria, gusto kong magtatag ang universidad ng permanenteng scholarship fund para sa mga estudyanteng nasa mahirap na kalagayan, lalo na para sa mga single mother na kailangang mag-medical leave. Wala nang ibang babaeng dapat mawalan ng kinabukasan tulad ng nangyari sa akin. Bumaba ang boses ni Eduardo. At kung tumanggi kami, itinaas ni Valeria ang recorder. Kung ganon, bawat isa sa mga file na ito ay ipapadala ko sa Ministry of Education, sa Federal Police at sa national media. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Tavares University. Iyan ay pananakot, sigaw ni Dr. Renato. Hindi doktor, mahinahong sagot ni Valeria. Hindi ito pananakot, hustisya ito. Ilang taon kayong may pagkakataong ayusin ang katiwaliang ito. Pinili niyong huwag kumilos. Ngayon, binibigyan ko kayo ng pagpipilian. Sinubukang magpakalma ni Professor Jose. Valeria, ang mga hinihingi mo ay napakatiyak. Tama, tugon niya agad, walang pag-aalinlangan. Dahil ang pinsalang ginawa sa akin ay tiyak din. Bawat kahilingan ay itinugma para itama ang bawat partikular na kawalang katarungang ginawa ng administrasyong ito. Alam ni Eduardo na tama siya.
Wala na siyang matatakbuhan, hawak ni Valeria ang katotohanan, ang ebidensya at ang moral na panig. Kung tatanggapin namin ang mga kondisyon mo, maingat na tanong ni Eduardo, ano ang mangyayari sa mga recording? Mananatili silang ligtas, sagot ni Valeria, bilang garantiya na tutuparin ang kasunduan. Hanggang kailan? Hanggang sa makita kong may tunay na pagbabagong nangyayari sa institusyong ito. Ang mga pagbabagong to, masyadong matindi, mahina ang sabi ni Dr. Beatriz. Matindi? Lumingon si Valeria sa kanya, bahagyang tumingkad ang boses, sapat para marinig ng bawat pader. Alam mo kung ano ang tunay na matindi? Yung isa sa pinakamatalinong estudyante sa bansa, pinilit maglinis ng mga banyo dahil siya'y mahirap at buntis. Alam mo kung ano ang matindi? Yung panoorin ng mga may pribilehiyo na bumibili ng diploma habang ang tunay na katalinuhan ay tinatapon. Muling natahimik ang silid, ngayon hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkilala. Alam ng lahat na totoo ang sinabi ni Valeria, at wala nang may lakas ng loob o karapatang tanggihan ito. Ang kapangyarihan sa tinig ni Valeria ay hindi na matatanggi. Bawat salita niya ay may bigat ng bawat pangiinsulto, bawat nawalang pagkakataon at bawat sandaling ipinaramdam sa kanyang hindi siya mahalaga. Bukod pa riyan, patuloy niya hindi natinag ang tono. May isa pa akong panukala, isang bagay na maaaring makinabang kayong lahat, pati na ang universidad. Yumuko si Eduardo, nasa pagitan ng pagkamausisa at takot. Anong klaseng panukala? Sa academic record at research experience ko, kaya kong dalhin ang mga international collaboration dito sa universidad, sagot ni Valeria. May koneksyon ako sa Harvard, MIT, Oxford. Sa tulong nila, makakabuo tayo ng mga partnership na maglalagay sa Tavares University sa pandaigdigang entablado. Agad ang interes ni Dr. Henrique. Anong klaseng partnership ang tinutukoy mo? Collaborative research sa nuclear medicine, academic exchange programs, mga pinagsamang international publications, tunay na prestihiyo na makakamit sa pamamagitan ng siyensya at kredibilidad, hindi yung nabibili sa suhulan at peking grado. Tumama ang mga salita niya sa dapat tamaan. Alam ni Eduardo, sa panahong ito, reputasyon ang lahat. At ang tunay na pagkilala mula sa mga internasyonal na institusyon ay higit pa sa anumang tahimik na donasyon na may halong katiwalian. Profesor, sabi ni Valeria habang lumalapit, may pagpipilian ka ngayon, isang malinaw na pagpili. Pwede mong ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng isang paaralang nakatayo sa palakasan at takot, o pwede mong tulungan itong maging isang tunay na institusyon ng akademikong kahusayan. At talagang naniniwala kang kaya mong gawin yan? Tanong ni Eduardo, sinusubok pa rin ang hangganan ng kakayahan niya. Profesor, sagot ni Valeria, tuwid at simple, nakapag-publish ako ng 7 international articles habang undergraduate pa lang. Isipin mo kung ano ang kaya kong gawin bilang isang profesor na may tamang pondo at suporta. Pinagmasdan ni Eduardo ang buong silid. Kita na niya ngayon ang pagbabagong naganap sa atmosfera. Ang mga kasamahan niya ay hindi na lang basta gulat o naipit. May interes na. Ang ilan may pag-asa pa nga. Hindi lang sila hinarap ni Valeria ng banta. Binigyan niya sila ng pangalawang pagkakataon. Gaano katagal ang meron ako? Tanong ni Eduardo. Tumingin si Valeria sa orasan. Hanggang 6:00 ngayong gabi. Pagdating ng oras na yon, inaasahan kong may desisyon na kayo, kumpleto at pinal. Paano kung kailangan kong kausapin ang board ng universidad? Kaibiganin mo kahit sino, sagot niya. Pero pagsapit ng 6:00, gusto ko na ang sagot mo. Kung wala pa, ipapadala ko ang lahat ng recording na ito sa bawat pahayagan, ahensya ng gobyerno at institusyong akademiko sa buong bansa pagsikat ng araw bukas. Matapos yon, ibinalik ni Valeria ang recorder sa bulsa. Tumalikod siya patungong pintuan. Bago tuluyang lumabas, lumingon siya huling beses. At profesor, itinaas niya ang tingin sa kanya. Yung 3 milyong ipinangako mo mula sa pustahan, tuloy pa rin yon. Ibang usapan yon.
At sa ganong paraan lumabas si Valeria, iniwan ang silid na parang nagyelong tahimik sa gulat. Nang unti-unting nagsilabasan ang mga propesor, pabulong, nakayuko, naiwan si Eduardo sa room 304, lubos na nag-iisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaupo, paulit-ulit na binabalikan ang mga nangyari sa nakaraang 2 oras. Ang buntis na janitor na araw-araw niyang pinagtatawanan, ang siyang sumira sa katiwalian ng buong administrasyon niya, ang siyang nag-solve ng quantum equation sa harap ng 10 eksperto. At ngayon, hawak niya ang kinabukasan ni Eduardo sa palad ng kanyang kamay. Dahan-dahang kinuha ni Eduardo ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri. Idinyal niya ang tanging numerong naiisip niya. "Renato," sabi niya pagka-pick up ng tawag, "kailangan kita, emergency ito." "Eduardo?" Ang weird ng boses mo. "Anong nangyari?" "Tinatakot ako ng isang dating estudyante," sagot niya. "At ang pinakamasaklap, tama siya sa lahat ng sinabi niya. 2 oras ang lumipas at si Renato Ribeiro, isang veteranong abogado sa larangan ng criminal defense na kilalang tagapagtanggol ng mga makapangyarihang kliyente, ay nakaupo na ngayon sa opisina ni Eduardo. 60 taong gulang, puti ang buhok, matalim ang mata at sanay sa mga kasong mahirap lusutan. "Tingnan ko lang kung tama ang pagkakaintindi ko," wika ni Renato habang inaalis ang salamin at pinupunasan ang mga mata. "Itong si Valeria Andrade, may mga recording siya ng mga pag-uusap kung saan inaamin mong may academic favoritism." "Meron," sagot ni Eduardo, tuyo ang boses, "at hindi ito mga malabong parinig. Klaro, direkta at nakakasira. Klarong-klaro." "Ilan ang recordings?" Sabi niya, 47 ang magkakahiwalay na kaso. Napasinghap si Renato. "Sobra pa yan para pabagsakin ang buong universidad at ipakulong ang kalahati ng pamunuan." "Alam ko yan!" biglang sigaw ni Eduardo. "Kaya nga ako nagpapanik." Ano mismo ang hinihingi niya? Isang medical diploma, posisyon bilang faculty, isang scholarship program, at yung 3 milyong ipinangako ko ng pabirong pustahan. 3 milyon? Ulit ni Renato, halos hindi makapaniwala. "Bakit mo naman iaalok yun sa isang janitor?" "Dahil wala akong ideya na siya pala si Valeria Andrade, ang pinaka-brilliant na estudyanteng dumaan sa universidad na to." Habang nagsasalita si Eduardo, binuklat ni Renato ang ilang dokumentong dala niya. "Eduardo, sinilip ko ang background ni Valeria. At oo, pambihira talaga siya. May 7 international publications, tumanggap ng alok mula Harvard at MIT, at kilala na siya sa buong mundo sa larangan niya. At pinalayas natin siya dahil lang buntis siya." Bulong ni Eduardo, mabigat ang boses, puno ng pagsisisi. "Technically, hindi niyo siya pinatalsik," paglilinaw ni Renato. "Tinanggihan niyo lang ang medical leave niya at dahil doon nawala ang scholarship niya. Halos pareho na rin yun, hindi sa pananaw ng batas. Mahalaga ang pagkakaibang yan sa korte, pero kung moralidad ang pag-uusapan." Huminto si Renato at umiling. "Tinanggal niyo ang kinabukasan ng isang tunay na henyo." Tumayo si Eduardo at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. "Renato, anong gagawin ko ngayon? Kung tatanggihan ko ang mga kondisyon niya, babagsak ang lahat. Pero kung tatanggapin ko, aminin kong ako ang may kasalanan." "Sa totoo lang," sagot ni Renato, nag-iisip habang nagsasalita, "makatarungan ang hinihingi niya. Makatarungan, ina-extort niya ako. Humihingi siya ng kabayaran para sa isang seryosong pinsala. Kung tutuusin, pwede pa nga siyang humingi ng mas higit pa." Bago pa makasagot si Eduardo, may kumatok sa pinto. "Professor Tabares," ani ng sekretarya, "may journalist po na gustong makausap kayo." Sabi niya tungkol ito sa academic misconduct. Napatigil si Eduardo. "Isang journalist?" "Opo, si Carla Mendoza mula sa Folha de São Paulo," dagdag pa niya. Sabi niya may natanggap daw siyang anonymous tip. Nagkatinginan sina Renato at Eduardo. "Hindi na nagsasayang ng oras si Valeria," mahina ang sabi ni Renato. "Ano po ang gusto niyong sabihin sa kanya?" tanong ng sekretarya. "Sabihin mong hindi ako available.
Mabilis na sagot ni Eduardo. Sabihin mong kailangan kong lumabas para sa isang urgent na meeting sa labas. Nang makaalis ang sekretarya, humarap si Renato kay Eduardo. Naiintindihan mo ba ang nangyayari? Ginagamit ni Valeria ang psychological tactics. Hindi pa siya naglalabas ng anumang recording. Ipinaparamdam lang niya sa atin na kaya niyang gawin ito kahit kailan. Iyon ay pagbabanta. Hindi, isa itong strategic negotiation. Ipinapakita niya kung gaano talaga kalaki ang hawak niyang kapangyarihan. Biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Si Dr. Henrique ang tumatawag. Eduardo, kailangan kitang makausap. Mahalaga ito. Papunta na ako. Pagpasok ni Eduardo sa opisina ni Dr. Henrique, naroon na ang lahat ng propesor na nakasaksi sa pampublikong kilos protesta ni Valeria. Ramdam ang bigat ng tensyon sa silid. Eduardo, panimula ni Dr. Henrique, kailangan nating pag-usapan ang nangyari kanina. Makikinig ako. Si Valeria Andrade ang pinakamasigasig at may kakayahang individual sa universidad na ito, diretsahang sabi ni Dr. Beatriz. Kung talagang may hawak siyang ebidensya ng katiwalian, delikado tayong lahat. Higit pa ito sa delikado, dagdag ni Profesor Jose, may moral tayong tungkulin na itama ang mali. Isang tungkuling itama ang mali, ulit ni Eduardo, tila sinusukat ang bigat ng mga salita. Dapat nating tugunan ang kanyang mga hinihingi, mariing pahayag ni Dr. Renato. Karapat-dapat siyang makuha ang kanyang diploma. Nararapat siyang magkaroon ng posisyon sa pagtuturo. At kailangan ng universidad na ito ng malalim na pagbabago sa sistema. Nababaliw na kayong lahat. Ito'y panggigipit, sigaw ni Eduardo. Hindi, Eduardo, pagsabat ni Dr. Adriana Campos. Ito ang hustisyang matagal nang ipinagkait. Naghirap si Valeria dahil sa isang mapanghusgang desisyon at ngayon, hawak na niya ang kapangyarihang igiit ang nararapat sa kanya. Tumayo si Dr. Henrique mula sa kanyang upuan. Eduardo, naalala ko si Valeria bilang estudyante. Napakahusay niya. Ang pagpapaalis sa kanya ang pinakamalaking pagkakamali ng institusyong ito. At ngayon, may pagkakataon tayong itama ang pagkakamaling iyon, dagdag ni Profesor Jose. Hindi pa kasama dyan, pagpapatuloy ni Dr. Beatriz. Nag-aalok siya ng mga pandaigdigang ugnayan. Malaki ang maitutulong nito sa reputasyon ng ating akademikong komunidad. Tiningnan ni Eduardo ang bawat isa sa silid. Ang nakita niya ay hindi takot, kundi matibay na paninindigan. Talagang naniniwala kayong dapat tayong sumuko? Wala na tayong ibang pagpipilian, sagot ni Dr. Renato. Hawak niya ang klase ng ebidensyang kayang magpabagsak sa atin, pero higit pa riyan, ito ang tama at makataong gawin. At paano naman ang 3 milyong piso? Tanong ni Eduardo. Ipinangako mo yan sa harap ng mga saksi, paalala ni Dr. Henrique. Kapag hindi mo tinupad, mawawala ang tiwala sa iyo. Biglang tumunog ang telepono. Tumawag ang sekretarya ni Eduardo. Profesor, andito pa rin po ang mamamahayag. At may 2 pang dumating, kumakalat na po ang balita. Mabilis na ibinaba ni Eduardo ang telepono. Hindi siya nagbibiro. Eduardo, mahinang sabi ni Dr. Henrique, binigyan niya tayo ng palugit hanggang alas 6, alas 4:15 na ngayon. Mas mababa sa 2 oras na lang ang natitira para kumilos tayo. Kung tatanggapin natin ang mga kondisyon niya, paano natin ito gagawing opisyal? Magpatawag tayo ng emergency meeting ng University Council, mungkahi ni Professor Jose. Ipapaliwanag natin ang sitwasyon at ipapasailalim sa boto. Hindi sila papayag na kumuha ng isang tao sa ilalim ng pressure, pagtutol ni Eduardo. Hindi natin ito ihaharap sa ganong paraan, paglilinaw ni Dr. Beatriz. Ipapakita natin itong hakbang para itama ang isang lumang pagkakamali. Lumapit si Dr. Renato kay Eduardo. Subukan mong tingnan ang mas malawak na larawan. O kayang sirain ni Valeria ang universidad, pero kaya rin niyang itaas ito sa antas na pandaigdigan.
Dahil sa mga koneksyon niya sa Harvard at MIT, maaaring tayong makabuo ng mga kasunduang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Higit pa sa 3 milyong utang mo sa kanya, dagdag ni Dr. Adriana Campos. Malalim na huminga si Eduardo. Alam niyang ang desisyong ito ang magbabago sa kinabukasan ng universidad at ng sariling pamanan niya. Ngunit ito rin ang tila nag-iisang daang maaaring tahakin. Sige, wika niya sa wakas. Magpatawag tayo ng pulong. Isa si Valeria Andrade sa mga pinakamahusay nating estudyante, panimula niya. Dahil sa kanilang isyong administratibo, hindi niya natapos ang kanyang degree. Ngayon may pagkakataon tayong itama ang pagkakamaling iyon at sa parehong pagkakataon makakuha ng isang propesor na may pambihirang reputasyon sa pandaigdigang antas. Sinimulang suriin ni Dr. Andrade, pinuno ng konseho, ang mga academic records ni Valeria. Kahanga-hanga ang mga dokumentong ito, 7 international publications habang estudyante pa lang siya. Oo, tama po yan. At patuloy pa rin ang ugnayan niya sa mga nangungunang universidad sa US at Europa. Magkano ang magiging sahod niya bilang miyembro ng faculty? Tanong ni Dr. Guimaraes, isa sa mga kasapi ng konseho. Tatanggap siya ng sahod na akma sa kanyang kwalifikasyon. 15,000 reais kada buwan ang panukala kasama ang mga benepisyo. At ang degree, natapos niya ang lahat ng akademikong requirements. Ang naging hadlang lang ay isang suliraning burokratiko. Pagkalipas ng halos 1 oras na talakayan, bumoto ang konseho. 7 pumabor, 2 ang tumutol. Tiningnan ni Eduardo ang oras. 5:40 na ng hapon. May 20 minuto na lang siya para ipaalam kay Valeria. Nakita niya ito sa parking lot, nakasuot pa rin ng kanyang navy blue na uniforme at tila handa nang umalis. Valeria, tawag niya habang papalapit. Humarap si Valeria, isang kamay ay mahinhing nakapatong sa kanyang buntis na tiyan. Professor Tavares, may sagot na po ba kayo para sa akin? Oo, pumayag ang University Council sa lahat ng iyong hinihiling. Hindi ngumiti si Valeria ni hindi nagpakita ng pagkabigla. Tahimik lamang siyang tumango, kalmado ang kanyang anyo, at ang 3 milyong reais, itatransfer to ngayong araw. Mabuti. Nagatubili si Eduardo, saka nagsalita na may halong damdamin sa tinig. Valeria, kailangan kong sabihin ito. Ngayon ko lang lubos na naintindihan kung gaano kita nabigo. Higit pa sa lahat ng ito ang nararapat para sa iyo. Profesor, malumanay ang sagot ni Valeria, hindi ito kailanman tungkol sa kung ano ang nararapat sa akin. Ito'y tungkol sa kung ano ang makatarungan at minsan ang katarungan ay kailangang ipaglaban. Sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan at pinaandar ito. Bago umalis, ibinaba niya ang bintana. Magsisimula ako sa Lunes, Profesor. Sana handa ka nang makita ang pagbabagong matagal nang dapat nangyari. At siya'y umalis. Iniiwan si Eduardo sa gitna ng paradahan, lubos na mulat na wala nang babalik sa dati. Pagkalipas ng 6 na buwan, ganap nang nagbago ang Tavares University, kung saan dati isang payak na pasilyo lamang, ngayon nakasabit ang isang gintong plakang may nakaukit. Advanced Medical Physics Laboratory, Dr. Valeria Andrade. Ang parehong babaeng dating nagwawalis at naglilinis sa mga sahig na iyon habang naka-uniformeng kulay navy, ay ngayon ay naglalakad dito suot ang puting lab gown. Bit-bit ang kanyang bagong silang na anak sa mga bisig. Profesora Valeria, tawag ng isang tinig mula sa dulo ng pasilyo. Si Leticia iyon, isang estudyante sa 3 taon na ngayoy isa sa kanyang mga research assistant. Dumating na po ang mga resulta mula sa Harvard. Ngumiti si Valeria nang may init habang inayos si Baby Gabriel, 3 buwan na ngayon, sa kanyang dibdib. Isinilang itong malusog at nagawa ni Valeria na pagsabayin ang pagiging ina at isang matinding karera, isang bagay na noon ay tila imposible para sa kanya. Magandang balita ba?
Tanong niya habang papasok sa laboratorio. Pinakamaganda sa lahat, yung protocol na dinevelop mo ay nakabawas ng 40% sa mga side effect ng radiation treatment para sa mga bata. Napaluha si Valeria. Ito ang bunga ng ilang buwang pakikipagtulungan sa Harvard. Eksaktong uri ng makabago at makabuluhang pananaliksik na ipinangako niyang dadalhin sa universidad. Ibig sabihin nito maraming bata ang daraan sa mas banayad na mga gamutan, bulong ni Valeria habang hinagkan sa noo ang kanyang sanggol. Hindi lang basta marami, sagot ni Leticia. 15 bansa na ang nagsimula ng gamitin ang protocol na ito sa mga ospital nila. Pumasok sila sa loob ng laboratorio. Isang modernong pasilidad na itinayo mula sa simula upang suportahan ang pananaliksik ni Valeria. Si Eduardo mismo ang nag-apruba ng proyekto. Gumastos ito ng 2 milyong reais, ngunit ang epekto nitong agad na naramdaman ay nagpapatunay na bawat sentimo ay sulit. Kumusta naman si Isabela? Tanong ni Leticia, tinutukoy ang panganay na anak ni Valeria. Natanggap siya sa programang medisina ng USP, ranked first. Tugon ni Valeria, nagniningning ang mga mata sa galak. Binigyan siya ng full scholarship dahil sa kanyang husay sa akademiko. Gusto rin ba niyang maging doktor? Pinipili niya ang sarili niyang landas, pero ngayon alam niyang malaya na siyang mangarap ng walang hanggan. Bigla namang dumating si Eduardo sa pintuan. Ang lalaking minsang tumanggi at humusga sa kanya ay ngayoy ganap ng nagbago. Itinuturing na siyang kapantay, isang taong lubos niyang iginagalang. Pasensya na sa abala, magalang niyang sabi. Tumawag ang MIT. Gusto raw nilang mag-schedule ng virtual meeting para sa partnership sa susunod na semestre. Iset natin sa Huwebes ng umaga, kalmadong sagot ni Valeria. Ayos yan. Sandaling nag-atubili si Eduardo. Pwede ba kitang makausap ng sarilinan sandali? Tahimik na lumabas si Leticia sa silid. Pumasok si Eduardo, dahan-dahan ang lakad, may kababaang loob sa kanyang kilos at boses. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya habang inilalabas ang isang journal mula sa kanyang folder. Ang pag-aaral mo ang nasa pabalat ng Nature Medicine ngayong buwan. Kinuha ni Valeria ang magasin at maingat na sinuri ang pabalat. Nandoon ang kanyang larawan, katabi ng headline, Tagumpay ng Brazil sa Pediatric Radiotherapy, isang bagong pandaigdigang pamantayan. Hindi ako makapaniwala, bulong niya habang binubuklat ang mga pahina. May mga doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo na binigyang papuri ang kanyang trabaho. Tinawag pa itong isang turning point. Valeria, mahinang sabi ni Eduardo, sa loob lang ng kalahating taon, higit pa ang naitulong mo sa universidad na ito kaysa sa mga nagawa namin sa loob ng ilang dekada. Gusto kitang pasalamatan. Pasalamatan ako? Tanong niya may halong pagtataka. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Pwede mong giniba ang lahat pero hindi mo ginawa. Sa halip itinuro mo sa akin kung paano muling bumuo. Tinitigan siya ni Valeria ng mabuti. Walang pag-aalinlangan, totoo ang bawat salitang sinabi niya. Nagbago ka dahil pinili mong magbago. Ako lang ang humawak ng salamin. At anong klaseng refleksyon? Ngumiti si Eduardo. Alam mo ba kung ilang estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya ang kasalukuyang naka-enroll sa ating scholarship program? Sabihin mo, 347 at dahil sa pundong ikaw ang nagtulak na buuin, lahat sila ay tumatanggap ng buong suporta. Nagliwanag ang mukha ni Valeria. Ang scholarship para sa mga batang ina ay isa sa mga pangunahing haligi ng kanyang kasunduan. At ang makita itong umuunlad ay isang malalim na gantimpala para sa kanya. May isa pa, dagdag ni Eduardo, nakipag-ugnayan ang Ministry of Education. Gusto nilang gawing modelo sa buong bansa ang ating sistema ng academic inclusion. Seryoso ka? Talagang seryoso sila. Itinuturing nila ang ating student support program bilang huwaran para sa buong bansa.
Biglang tumunog ang telepono ni Valeria. Tiningnan niya ang screen at ngumiti. Si Professor Rosenberg ito, tumatawag mula sa Harvard, sabi niya kay Eduardo bago sagutin. Hello, Professor. Masaya akong marinig ka. Tumagal ng 10 minuto ang tawag. Nagsalita si Valeria sa matatas na Ingles, kalmado at may tiwala sa sarili habang tinatalakay ang isang pandaigdigang kasunduan na maaring magdala ng napakalaking pondo para sa pananaliksik. Tungkol saan yun? Tanong ni Eduardo pagkatapos ng tawag. Gusto ng Harvard na pamunuan ko ang isang joint research initiative, sagot niya. 3 taon ang proyekto, 15 milyong dolyar ang pondo. 15 milyon, ulit ni Eduardo, nanlalaki ang mga mata. Para ito sa advanced research sa nuclear medicine, partikular sa mga bihirang sakit. Makikipagtulungan tayo sa ilan sa pinakamahuhusay na universidad sa buong mundo. Napahaplo si Eduardo sa kanyang buhok, halatang hindi makapaniwala. Valeria, sa loob lang ng 6 na buwan, binago mo ng buo ang universidad na ito. May mga kasunduan na tayo kasama ang Harvard, MIT, Oxford, at ang mga estudyante natin ay tinatanggap na sa mga prestihiyosong graduate programs sa buong mundo. Simula pa lang ito, sagot ni Valeria habang marahang inuugoy si Gabriel na nagsisimula ng magreklamo. Sa susunod na linggo, makikipagpulong ako sa isang delegasyon mula sa Japan. Interesado sila sa ating digital radiography systems. Japan, tanong ni Eduardo. Gusto nilang gamitin ang teknolohiya natin sa mga ospital sa buong Asia. Ang licensing fees pa lang ay maaaring magdala ng milyon-milyon para sa universidad. Umupo ng dahan-dahan si Eduardo, halatang natatabunan ng damdamin. Alam mo ba kung ano ang nakakagulat? Sabi niya, may halong paghanga at panghihinayang. 6 na buwan na ang nakalipas, akala ko tinapon ko lang ang 3 milyong reais sa isang pabigla-biglang desisyon. Ngayon, alam kong ito ang pinakamatalinong desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Valeria. Dahil ang desisyong yon ang nagbalik sa iyo. At ikaw ang nagdala sa amin ng isang kinabukasang ni hindi namin naisip noon. Lumapit si Valeria sa malaking bintana na tanaw, ang courtyard ng universidad. Pinagmasdan niya ang mga estudyanteng naglalakad, nagtatawanan, nag-aaral ng magkakasama. Mga kabataang mula sa iba't ibang pinagmulan, marami sa kanila ay nakikinabang sa scholarship fund na ipinaglaban niya. Eduardo, mahina niyang sabi, pwede ba akong magbahagi ng isang bagay? Siyempre. Hawak ko noon ang kapangyarihang gibain ang lahat. Pwede kong ilabas ang mga recording, dalhin sa korte ang universidad, sirain ang mga pangalan. Bakit hindi mo ginawa? Humarap si Valeria sa kanya, karga ang kanyang anak. Dahil ang pagkawasak ay walang nililikha. Oh, gusto ko ng hustisya, pero higit doon gusto kong magbukas ng mga pintuan. Kailangan kong ipakita na ang talino at pagsusumikap ay mas makapangyarihan kaysa sa pagkiling o kawalang katarungan. At napatunayan mo yan. Hindi ako lang, sagot niya may bahagyang nangiti. Tayong lahat, nagbago ka, ako'y lumago, at ang universidad ay umunlad. Sama-sama tayong naging mas mabuti. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Henrique sa pintuan, kasunod ang ilan sa mga propesor na naging saksi sa pagbabalik ni Valeria. Valeria, sabi ni Dr. Henrique, ikalulugod naming makasama ka ngayong gabi sa celebration dinner. Ipinasok tayo ng Time Magazine sa listahan ng 10 pinakamakabago at makabagong universidad sa buong mundo. Time Magazine? Tanong ni Valeria, halatang nagulat. Dahil sa kontribusyon mo sa nuclear medicine at academic inclusion, dagdag ni Dr. Beatrice, ibinangon mo ang pangalan ng universidad sa pandaigdigang entablado ng agham. At huwag nating kalimutan, sabat ni Profesor Jose na may ngiting abot-tainga, nagsimula ang lahat ng ito noong araw na nasolusyonan mo ang imposibleng equation. Sa loob lang ng 18 minuto, 18 minutong tuluyang nagbago sa takbo ng lahat, sang-ayon ni Dr. Renato.
Tiningnan ni Valeria ang paligid ng silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang tunay na paghanga sa mga mata nila. Hindi yung respeto dahil sa posisyon, kundi tapat na pagkilala sa kanyang talino at tagumpay. Ikinararangal kong dumalo sa hapunan, sabi ni Valeria, pero may isa akong kahilingan. Ano yon? Tanong ni Eduardo. Gusto kong imbitahan ang lahat ng miyembro ng cleaning staff. Karapat-dapat silang naroon gaya ng kahit sino pa. Tumahimik ang buong silid, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi sa paghanga. Kahit naabot na niya ang rurok, hindi pa rin niya nalilimutan kung saan siya nagsimula. Walang pagdadalawang isip, sagot ni Eduardo. Sila ang magiging mga panauhing pandangal. 2 linggo ang lumipas, si Valeria ay nakatayo na sa entablado ng malawak na auditorium ng universidad, humaharap sa 500 estudyante. Suot niya ang isang eleganting asul na damit, maayos na nakaayos ang kanyang ginintuang buhok sa isang profesional na ayos. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Gabriel. Dati, nililinis ko ang mismong silid na ito. Panimula niya, matatag ang tinig. At nung panahong iyon, marami sa inyo ang dumadaan lang sa akin na parang wala ako. At ayos lang yon. Minsan, ang pagiging hindi nakikita ay parang isang uri ng proteksyon. Tahimik na nakikinig ang buong audience. Pero ngayon, gusto kong tandaan ninyong lahat ang isang mahalagang bagay. Ang kakayahan ay hindi nakabase sa kung ano ang suot mo. Ang talino ay hindi nililimitahan ng kita. At ang talento ay maaaring umusbong sa anumang lugar. Kailangan lang itong makilala. Dahan-dahang nagsimula ang palakpakan at unti-unting lumakas. May ilan sa inyo na isinilang sa ginhawa. Ang iba naman, tulad ko, ay narito dahil sa scholarship, pinaglalaban ang bawat hakbang pasulong. Pero pare-pareho tayong may kakayahang gumawa ng tunay na pagbabago. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong silid. Huwag ninyong husgahan ang isang tao base sa uniforme o titulo. Ang janitor na hindi ninyo pinapansin ngayon ay maaaring maging propesor ninyo bukas. Ang tagasilbi sa inyong mesa ay maaaring doktor na sumasagip ng buhay sa hinaharap. Lahat ay karapat-dapat sa respeto at sa pagkakataon. Huminto sandali si Valeria at tinapunan ng tingin ang buong audience. At para sa mga kababaihan dito, dagdag niya, matatag ngunit banayad ang boses, lalo na sa inyo na maaaring maging ina balang araw. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi wakas ng kinabukasan. Ito ay maaaring maging simula ng isang mas dakilang landas. Pwede kang maging ina at siyentipiko, ina at propesora, ina at kung ano pa mang pangarap mo. Pumutok sa masigabong palakpakan ang buong auditorium. May ilan sa mga estudyanteng tahimik na nagpupunas ng luha. Gusto kong iwan sa inyo ang mga natutunan ko nitong mga nagdaang buwan. Ang galing ay laging tatalo sa kayabangan. Ang kaalaman ay palaging sumisira sa pagkiling at ang tunay na dignidad ay hindi kailanman umaasa sa aprobasyon ng iba. Bumaba si Valeria mula sa entablado habang sabay-sabay na tumayo ang lahat sa standing ovation. Sa unahang hanay, palakpak ng may buong pagmamalaki si Eduardo. Lubos na alam na siya'y saksi sa isang makasaysayang pagbabagong naganap sa universidad. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakamit ng Tavares University ang isang bagay na hindi pa nararating ng alinmang institusyong Brazilian noon. Nakapasok ito sa listahan ng top 50 universities in the world. Nakanggap si Valeria ng imbitasyon mula sa Harvard upang maging visiting professor. Ngunit tinanggihan niya ito. Dito ako nararapat, sabi niya kay Eduardo. Dito ang layunin ko, ang tulungan ang mga taong katulad ko na makahanap ng daang akala nilang imposibleng tahakin. At sa gayon, ang babaeng minsang pinagtawanan dahil sa isang tanong sa matematika ay naging pinakagalang-galang na propesor sa buong bansa. Ang inang mag-isang halos mawalan ng lahat ay naging simbolo ng lakas at katatagan sa buong mundo. Ngunit kailanman hindi nakalimutan ni Valeria ang pinakamahalagang katotohanang natutunan niya.
Minsan, sa likod ng pinakamabibigat na pagsubok sa buhay, nakatago ang pinakakamanghamanghang mga pagkakataon. At paminsan-minsan, isang simpleng pustahan lang ang maaaring magbago ng hinaharap para sa hindi mabilang na tao. 3 taon ang lumipas at si Gabriel ay gumawa ng kanyang unang mga hakbang sa mismong laboratorio kung saan itinaguyod ng kanyang ina ang kanyang karera. Tanaw ni Valeria mula sa bintana ang isang batang buntis na babae sa courtyard. Isang bagong miyembro ng cleaning staff, maingat na gumagawa ng kanyang mga gawain. Lumabas si Valeria mula sa lab at nilapitan ng babae. "Hi!" Bati niya ng may init. "Anong pangalan mo?" "Carla, Profesora Carla Lima." "Carla, nag-aaral ka ba ngayon?" "Sinusubukan kong tapusin ang high school sa gabi," sagot ni Carla ng mahiyain. "Pero mahirap po, lalo na ngayong buntis ako." Ngumiti si Valeria ng may pag-unawa at tiwala. "Ikinararangal ko ang pagpupursigi mong ipagpatuloy ang pag-aaral. Tuloy mo lang at kung